Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Nagsalita na po finally si Pangulong Duterte dito po sa Pulburon. Marami po nagulat. Dito po sa destabilization plot against sa Pangulong Marcos at saka dito po sa ICC pagtakbo niya sa 2025 no. Hindi pa natin po napanood pero binasa na po natin yung kasi nagmamadali po tayo, lilipat po tayo ngayon ng hotel sa mas mura-mura ng hotel. Medyo may kamahalan po dito. Tama na yung pag-enjoy sa masarap na hotel, doon na lang po tayo sa mura-mura ng konti. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin, no? Nagulantang na naman po at durog na naman po sila kay Pangulong Duterte. Minsan pa, pinakita na naman po ni Pangulong Duterte na una po siya lagi sa yung akala po ng lahat na basang-basa na nila yung galawan ng mga Duterte, pati po ng mga Duterte supporters. Basang-basa na nila yung atake sa mga Duterte. Bigla po silang ginulantang ng mga press ko nito. Tapos, ayun po, pati po yung mga Duterte supporters, kasama na po yung mga Duterte vloggers, naliwanagan po sa mga issue, no? Kasi po, iba talaga yung mga Duterte. Lagi po naglilinaw. Yan po ang kagandahan po sa sinusuportahan namin. Malinaw po ang mga pagkilos. Pero hindi mo mauunahan. No? Hindi mo mauunahan sa, anong tawag doon, sa diskarte. No? Wala po nakakaalam eh. Wala po nakakaalam na tatablahin niya yung issue ng Pulburon, etc. etc. Para malinaw po ang lahat. No? Gulantang po, akala po nila ay madali pong banatan. Alam naman po natin na sa isang vlog po natin, parang diversionary tactics bilang yung mga pinagsasabi po ng Pulburon. May destab pa, may mga pirma-pirmahan, no? Linawin lang po natin, no? Before po mailabas yung Pulburon, meron na pong movement, no? Meron na pong pirmahan yung PMA. Dahil po ang reaction po nila, wala po sa Pulburon, no? Lilinaw ko lang po yung Pulburon issue kasi sinasabi na po ngayon ni Duterte, ni Pangulong Duterte, ito po. Wala yan, yung video, there's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Wala yan. Okay, so yan po yung mga sinabi buong buo. Actually, marami po nagtatanong sa amin, Badong, bakit wala kang sinasabi sa Pulburon? Ano nang sasabihin ko? Wala naman ako napapanood, di ba? Hindi po namin dinideny. Never po namin sinabi na meron kaming napanood na Pulburon video. Kasi kabisado na namin si Maharlika. Anyways, ito po ang mga banat ng mga Marcos supporters. Usaping Pulburon, paano yan? Sino ang paniniwalaan ngayon? Maharlika o si FPRRD? No? Ang point ko po, mga kapatid, wag niyo po kaming tuturuan, kaming mga Duterte supporter, kung sino po yung paniniwalaan namin. No? Hanggat ako po ay Duterte supporter, Duterte po yung aming susuportahan. Hindi po kung sino pa man. Kung may issue po sila, ganito po yan. Bakit po lately hindi ko po binabanatan si Marlica? Di ba, ang paniniwala ko, politics is addition eh. Ganun po yan. Kung ano man ang inyong paniniwala at kayo ay sumusuporta sa mga Duterte, binabanatan ko rin yung mga iskon yan eh. Pero sabi ko nga, bati-bati tayo dahil pare-pareho tayong sumusuporta kay Sara Duterte sa 2020. Pare-pareho tayong susuporta sa mga Duterte sa 2025. Yun po ang pagkakapareho natin, hindi po dahil sa kung saan pa man. Hindi po ba? Dapat po malinaw po sa aming mga Duterte supporter yan na hindi po kami supporter ng iba. Kahit po, akala nyo malilito kami pag nagbiyak yung unit team, hindi po kami nalito. Kasi may nag-iisip po eh. Pinagtatanggol mo si Marcos, sasabihin mo Duterte ka. Paano pag naghiwalay yan? Nakita nyo na po sa actual. Kami po ay Duterte, ang kulto ni Digong ay mananatili po sa mga Duterte. Wala po kaming kalituhan. Hindi po kami nalilito kahit kailan. Pati po yung pagrarally po namin, wala po kaming nirally tungkol sa Pulburon, wala po kaming nirally tungkol sa mga destabilization na umupo na si Sara Duterte. Wala pong ganun. Sabi ko nga rito lagi sa vlog ko, bakit mo sisirain yung Pilipinas? No? Samantalang alam natin na mananalo si Sara Duterte. Naiinip tayo. Naiinip tayo. Hindi ko po, kayo naman, no? Ang sinasabi ko rito, sinasagot ko tong tangang BBM supporter. Ito ang tanong niya,
Paano yan? Sino ang paniniwalaan nyo ngayon? Si Maharlika o si PRRD? Wala pong paksyon si Maharlika sa mga Duterte. Okay? Meron pong naniniwala kay Pangulong Duterte at naniniwala din kay Maharlika. Hindi ko po pinoproblema yan. Dahil politics is addition. Basta naniniwala po kayo kay Pangulong Duterte, kay Sara Duterte na susunod na presidente, wala po akong problema sa inyo. Pero yung iba pa na paniniwala ninyo, hindi ko paniniwalaan basta-basta yan. O ngayon, sasabihin nyo, nalilito yung mga Duterte supporter. Kailan kami nalito? Hindi po kami nalilito. No? Pati po yung pagsuporta namin kay Marcos nung nakaraang eleksyon, yan po dahil nakipag-unit team. Unit team tayo. Hindi po dahil sa, anong tawag doon? Hindi po dahil sa kay Marcos o kung ano pa man. Ibig sabihin ng unit team, dalawa. Hindi po nalusaw yung Duterte supporter. Nagkakaliwanagan po tayo. Sila nalilito. Kasi hindi nila ma-distinguish na lahat ng kalaban ni Marcos, akala nila, iisa lang yung iniisip. Ako nga, sa totoo lang, sinabi ko na nga yan 2 days ago. Nakabuti pa nga sa kanila yung pulburon-pulburon na yan. Dahil, di ba? Teka muna, asan yung pulburon? Yun na lang nga sinasagot nila asan yung pulburon? Samantalang ang dami-daming legitimate issue. Sabi ko nga, okay lang naman yung magsalita kayo, pero wag nating kalimutan yung mga legitimate issue laban dito sa pamahalaan na to. No, yung 'di ba? Inulit-ulit ko 'yan yung sinabi ni PRRD tungkol sa pondo. No, yung naghanap tayo ng resibo. Tapos yung sinisira nila si Sara Duterte sa confidential fund. Maglabas kayo. Yun po 'yun. Malinaw po 'yun. No? Okay, ikalawang punto. Ito pong sa destabilization. Para po malinaw kasi ginagamit nila 'yan Lagi tawag na sa mga Duterte vloggers, destab vloggers, 'di ba? Ayan po ang sinabi ni Pangulong Duterte. Sino namang gagong pulis o military ang makikipag-meeting sa akin to disturb? He said, bakit ko hindi ginawa yan when I was at the height of my naging presidente na ako? For what purpose? To place somebody else in place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Tignan nyo It's either they are bullshitting around or plain insecurity. Mga insecure lang po yung nagsasabi na dinidestabilize ni Pangulong Duterte ang gobyerno. Isa po. Nakaugat kasi yan. Gusto ko kasi nilang palabasin na sabik na sabik makaupo si Sara Duterte. Di ba lagi po natin sinasagot yan? Kalokohan niyang sabik sa kapangyarihan si Sara Duterte. Dahil lahat ng advantage para maging presidente si Sara Duterte nung last election, 2022 election, na kay Sara Duterte. Lahat ng advantage. Ano po yung mga advantage niya? Number 1 siya. So, yan ang mga panlito. Hindi mo malilito mga tao rito. Mga wais mga tao rito. Okay. Una, siya po ang number 1 sa lahat ng presidential survey bago siya nag-file ng pagiging mayor. Ikalawa, no? Siya rin po ay anak ng presidente. Baka nakakalimutan natin lahat ng resources. Ang daling kumuha ng presidente tapos number 1 pa siya. Pucha, ano pa ang hanapin ni Sara Duterte? Kung gusto niya talagang maupo. Kaya nga po, pinasasama po nila si Sara Duterte dyan Tapos distab na yan. Samantalang malinaw po na wala naman pong nananawagan na let Sara lead. Sabi ko nga, anong let Sara lead? Nagrally kami lahat. Ang ganda na sana ng chance yun, di ba? Nagrally ka, wala naman pong umaangal na may audio. Baka ikaw lang. Nagrally po kami lahat. Wala po akong narinig doon na nagsabi na ngayon na, palayasin. Hindi po Di ba? Yun ang pinakamagandang chance. Tsaka kainitan yun. Lahat. Sana tatakbo siya. Kainitan po yun nung silakbo ng mga damdamin ng mga umatindo. Wala po nanawagan doon. Kaya yan, haka-haka lang po nila yan. Okay, ikatlo po. Yung pinalalabas po nila na ICC. No, sabi nga po ni Pangulong Duterte, alam niya walang kinalaman si Pangulong Marcos dyan. Pero alam niya po yan na meron talagang nagtutulak dyan sa ICC. Hindi naman po nililihim nila Trillanes yan, nila Laila de Lima, at saka ng iba pa na gustong makulong si Pangulong Duterte. Pero wala po yan. No? Kayo lang naman ang nagsasabi, gigil na gigil. Gigil na kayo Kayo lang yung nagsabi direkta na gustong-gusto ay takot na takot si Tatay Digong sa ICC. Hindi nga pinapansin ni Tatay Digong yung ICC niya. Alam niya po yan na marami po nangyayari sa mundo para pagtuunan tayo ng pansin. Just in case na pagtuunan tayo ng pansin,
Paano nyo ipapahuli si Tatay Digong sa Davao? Sinong manghuhuli kay Tatay Digong sa Davao? Pag nakipagtulungan po yung gobyerno, kaya po may karapatan yung gobyerno, kaya po nahuhuli kung sakali. Alimbawa po si Putin, matagal na pong may warrant of arrest. Oh, sino po manghuhuli kay Putin sa Russia? Ganyan lang din po mangyayari kay Pangulong Duterte. Sino pong pulis at militar ang manghuhuli kay Pangulong Duterte? Samantalang hindi tayo miyembro ng ICC. Yan po ay paglabag. No? Paglabag po yan sa tungkulin nila. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman